Tuberculosis. Hanggang sa kasulukuyang siglo, nananatiling isang malaking hamon sa buong mundo na masugpo ang tuberculosis. Sama-samang nag-iisip, nag-aaral, nagugugol ng panahon at maraming pondo ang napakaraming bansa upang tugunan ang sakit na ito na tuloy-tuloy pa ring nagdudulot ng malubhang sakit at nag-aagaw ng maraming buhay. Noong isang taon lamang, tinatayang halos 9 milyong bagong mga kaso ng tuberculosis ang na-diagnose at ginamot. Isipin natin yon, sa loob lamang ng isang taon, 9 milyong katao ang nadiskubring may TB. Maging sa ating bansa, ang tuberculosis ay patuloy na kasama sa mga pangunahing problema sa kalusugan. Pang-anim pa rin ang TB sa listahan ng mga karamdaman ng mga Pilipino. Tinatayang 75 Pilipino ang namamatay dahil sa TB araw-araw. Napakalaking suliranin, tuberculosis, TB, spot sa baga, mahinang baga. Ano ang mga solusyon? Una, intindihin natin ang sakit ng TB. Ang TB ay isang nakakahawang sakit dala ng mikrobyo na ang tawag ay Mycobacterium tuberculosis. Mabagal tumubo ang mikrobyong ito. Gusto niya ng maraming oxygen. Nakikita ang mismong mikrobyo sa pamamagitan ng microscope. Nakikita ba ninyo ang mahahabang pulang mikrobyo? Ang tawag dito ay acid-fast bacilli o AFB. Saan galing ang mga mikrobyo ng TB? Ang bawat pasyente na may TB sa baga ay madaling naglalabas ng maraming mikrobyo na TB. Naglalabas ng mikrobyo ang isang pasyente kapag siya ay nagsasalita, kumakanta, tumatawa. Mas madami pang mikrobyong kumakalat kapag siya ay umuubo o umaatching. Kahit nga natutulog ang isang may TB, ay may lumalabas pa ring mikrobyo sa kanyang paghinga habang humihilik. Ang mga taong nasa kapaligiran ng pasyenteng may TB ay madaling makakahinga ng mikrobyo. Mas maraming nalalanghap na mikrobyo kung mas matagal sila magkasama at kung sila ay nasa masikip na lugar na walang maaliwalas na hangin. Mas maraming nalanghap na mikrobyo, mas malaki ang posibilidad na magkaroon ng sakit na TB. 2 linggong inuubo ang pinakamadalas na nakikita sa mga may TB sa baga. Madalas, may kasamang sinat o lagnat, sakit sa dibdib o likod, pangangayayat, walang gana kumain, at pagpapawis sa hapon. Maaari din naman isa lang ang kanyang sintoma katulad ng ubo lamang. Kailangan nating mahanap ang lahat ng taong may TB. Maaga nating paghinalaan na baka may TB ang isa nating kabarangay kung siya ay may ubo na higit sa 2 linggo. Hindi nakakaiba sa atin na marami sa ating mga kabarangay ay hindi magpupunta sa center kahit na mayroon na silang nararamdaman. Halos kalahati o 43% ng mga pasyente na may simptomas ay walang ginagawang aksyon para sa kanilang karamdaman. Ang iba o 32% ay uminom ng gamot ng walang reseta. Kaunti lamang ang pumupunta sa center. Kailangan nating tanungin, kayo po ba ay may ubo? Dahil madalas hindi naman nila ito kusang loob na sasabihin sa inyo. Maging mapagmasid. Kailangan natin mahanap lahat ng mga pasyenteng pinagtataguan ng TB. Magagamot lamang natin sila kung mahahanap natin silang lahat. Kapag naghinala ka na baka may TB ang isang kumukonsulta, ano ang gagawin? Kausapin niyo ang pasyente at hikayati na pumunta sa center at magbigay ng sample ng plema. Sa plema natin maaaring makita kung mayroon ngang mikrobyo ng TB sa kanyang katawan. Lubhang nakakahawa ang isang may TB habang hindi pa siya nagpapagamot. Kapag ang isang pasyente ay nagsimula ng uminom ng wastong gamot, ay unti-unting namamatay ang mga mikrobyo sa kanyang katawan hanggang sa mawala ito sa plema at ubo. Madalas, pagkatapos ng 1 o 2 buwan, ay nawawala na ang mikrobyo sa plema. Kung tama at tuloy-tuloy ang gamutan, hindi na nakakahawa ang taong may TB pagkatapos ng 1 o 2 buwan. Ang gamutan ng TB ay madalas 6 na buwan.
Ito nga ay sa dahilan na mabagal tumubo ang mikrobyo. May pagkakataon na umaabot ng 8 hanggang 9 na buwan ang pagkagamot. Mahalagang matapos ang lahat ng mga gamot sa loob ng takdang panahon na tinatalaga ng doktor. Para lubos na mamatay ang TB, kailangan ng kombinasyon ng mga gamot at matagalang gamutan. Ito lamang ang paraan upang masiguradong buong-buo ang paggaling ng pasyente. Ang TB ay hindi tuluyang mapupuksa sa isang barangay habang mayroon pang mga tao na may TB. Kahit isa lang siya sa umpisa, madaling mahahawa ang iba sa tirahan, sa opisina, sa paaralan. Minsan, nag-uumpisa ng gamot ngunit naiinip o nakakalimutan. Nananatiling nandyan ang TB at padami ng padami ang nagkakasakit. Kaya ang ating pangunahing stratehiya sa pagpuksa ng TB ay una, hanapin ang mga aktibong kaso ng TB o case detection. At pangalawa, panatiliin ang mga nahanap na aktibong kaso sa loob ng programa ng pagkagamot. Ang tawag dito ay case holding.